only to our dearest Jesus. And I would like to give double honor and respect to our beloved Pastor Wilder Sedameda, the end time prophet of our loving God. And let's cherish the memorable teachings of our beloved Assistant Pastor Lindsay Almeida. And I would like to extend my greetings to the beloved children and the Almeida family. And to all the beloved preachers, workers, and to all of you, our beloved brethren. Uh, Good evening to all of us. Hallelujah. Bago po ang lahat, gusto ko magpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil kung hindi po ako naabot sa panalangin ng ating beloved pastor, ng lahat ng mga mahal ko sa buhay na nanalangin para sa akin. Hallelujah. Baka wala na po ako sa harapan nyo ngayon dahil sa ilang beses ko po dati na sinubukan ko po mag-attempt mag-suicide at nung isang beses na nagkaroon ako ng malalang aksidente, hallelujah, pinag-ingatan pa rin ako ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Bago po ako ma-save dito po sa Balalagawain, 8 months pa lang po ako noon. Nagbakasyon po kami ng beloved mother ko. Yan yung first time ko na pumunta dito sa Pilipinas at nagkaroon po ako ng karamdaman sa aking tiyan dahil pagdating ko pa lang dito, dahil parang nabigla po ako siguro yung katawan ko dahil first time ko pumunta sa mainit na lugar na sobrang tropical country. Hallelujah. So bigla po ako nagkaroon ng naging sobrang sensitive yung tiyan ko tapos dumi po ako ng dumi hanggang sa dumating yung araw na ayoko na pong uminom ng gatas. So namoblema na po yung beloved mother ko. Hallelujah. At pumunta po kami sa mga ilang doctors. Binigyan po kami ng gamot, ngunit wala pong kagalingan. Hallelujah. So yung beloved auntie ko po kasi, siya po yung member ng gawain po natin dito sa Jesus Miracle Crusade. And lagi po sinesharean yung beloved mother ko bago pa po kami dumating dito sa Pilipinas. Ngunit yung mother ko, palagi niya po inuusig yung gawain. Dahil hindi po siya naniniwala at yung lagi niya pong sagot ay, kayo lang ba yung totoo? Akala niyo kayo lang yung totoo? Hallelujah. Hanggang sa Saturday night, may TV program na po at sinabihan po ng beloved auntie ko yung mother ko ay magbihis na po ng may kabanalan. At sumunod naman po siya at lumapit na po kami sa harap ng TV nung naglelehas po ang beloved pastor natin. Hallelujah. Pinatong po yung kamay sa aking ulo at pagkatapos po, pinatimpla yung beloved mother ko ng gatas. At nung nakita ko daw po yung gatas, inagaw ko agad at tinungga ko po, inubos ko agad para wala pong nangyari. Kasi nung panahon na yon, puro singaw din po yung aking bunganga kaya hindi po ako makainom ng gatas. Iyak po ako ng iyak. Kaya pinakita natin pinakamamahal na Jesus yung kanyang kapangyarihan sa beloved mother ko. Hallelujah. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus through the prayer of our beloved pastor. Hallelujah. Ako po na-save noong year 2012, February 19, dito sa dako po ng Amoranto. And nung pagkatapos po ng ako mabaptize, pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Jesus sa karamdaman kong asthma. Hallelujah. Ngunit dahil hindi po ako nagseryoso sa aking paglilingkod, hallelujah, dumating po yung araw, malapit na po ako ng mag-college kung tama po naalala ko, year 2016. Parang pabanjing-banjing na po ako sa banal na gawain at nagkaroon na po ako ng mga bisyo, nagkaroon na po ako ng maraming problema, nagkaroon po ako ng depression, hallelujah, na dala-dala ko. Simula nung galing po akong Greece dahil yung beloved mother ko at yung stepfather ko, hindi po sila nagkaroon ng magandang relationship sa isa't isa dahil araw-araw umuwi po yung stepfather ko na lasing at lagi sinasaktan yung nanay ko, dala-dala ko po dito hanggang sa na-develop naging depression, hallelujah. At nung year na yun po ako nagkaroon din ng injury sa akin na right po na knee. Nagkaroon po ako ng anterior cruciate ligament partial tear or ACL in short. Bali naputol po yung ligament ko po sa tuhod. Kaya
In-advise po sa akin ng doktor nung pumunta po ako magpa-check up is either magpa-opera po ako or palakasin po yung aking upper leg para magkaroon ng support and balance yung tuhod ko. So, yung second option na lang po yung pinili ko dahil pag nagpa-opera po ako, mahal po yung gastos at mahaba po yung recovery. Bali, 1 year po dahil 6 months po yung magbe-bedridden po ako ng 6 months and another 6 months para sa physical therapy at napakamahal po nun. At inisip ko na lang po dahil estudyante pa naman ako, ayoko po magsayang po sana ng oras. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, kahit nagpa-physical therapy na lang po ako at pinalakas ko po yung upper leg ko, hindi po naging yung, parang hindi po siya pangmatagalang na relief. Hallelujah. Bali, ilang taon ko po dala-dala po yung injury ko na yan na kahit makatayo po ako ng matagal, hindi ko po magawa. 5 minutes pa lang, pagod na po ako. Hindi po ako makatakbo, hindi po ako makatalon, hindi po ako makaluhod. Hallelujah. Dahil sobrang sakit, para lagi po naghihiwalay po yung aking tuhod sa parte ng yung lower leg sa upper leg, parang naghihiwalay po. At the same year, nagkaroon din po ako ng hemorrhoids. At nung nagpa-check up po ako, para i-confirm ko nga po kung meron po talaga, dahil bago po noon, dumumi po ako, ngunit puro dugo po yung lumalabas. Hallelujah. Pina-confirm ko po sa doktor at kinonfirm niya nga po na meron nga po akong hemorrhoids. Hallelujah. At sinabihan po ako mag-prepare ng certain amount. Hallelujah. Para ipa-check up, magpa-colonoscopy po ako. Hallelujah. Nung humingi po ako ng pera sa beloved mother ko, nung natanggap ko po, parang may bumulong po sa aking tenga na ibigay mo lang sa mahal na Panginoon. Choir. Hallelujah. So next Sunday, Beloved choir. yan po yung Formation, please. Beloved choir. yan po yung ginawa ko po, hallelujah. Dumalo po ako sa may dako po ng circle po nung panahon na yon, hallelujah. At pagkatapos po ng gawain, binigay ko po yung amount na yan, hallelujah. At pagkatapos ko pang palehans, nung umuwi po ako sa bahay, yung una pinaisip na sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus is subukan ko po ulit dumumi, hallelujah. At nung tinignan ko po yung nung tumingin po ako, wala na pong lumabas sa dugo, hallelujah. Pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngunit sa sobrang katigasan po ng ulo ko, hallelujah, hanggang sa dumating po yung pandemic, hallelujah, talagang nawalay na po ako talaga 100% sa ating pinakamamahal na Jesus. Yung bisyo ko po lumala po sobra, vape, sigarilyo, alak, gabi-gabi po, hallelujah. Sobrang lala po yung paninigarilyo ko po, naging 2 kaha sa isang araw. At gabi-gabi po din po ako umiinom hanggang sa isang gabi, hallelujah. One day bago po ako mag-birthday, so lumabas po ako sa bahay, hallelujah. May bibilin po ako sana at nung pabalik na po ako sa bahay, may napansin po ako sa tabi ng kalsada, merong goat, hallelujah. Gusto ko po sana iwasan kaya binilisan ko, ngunit instead na maiwasan ko po yung goat, pumunta po sa harapan ko at lalo ko po nasagasan at yung takbo ko po nung gabi yun is 90 kilometers per hour. Hallelujah. So, ilang beses na po, bali tumalon po yung motor, ilang beses na po ako nag-roll over. Hallelujah. Hanggang sa naiwan yung motor, at nung time na yun, nasa isip ko, wala na, patay na ako. Hallelujah. Nakuha po yung ulo ko twice. Nahit yung mukha ko at yung ulo ko twice. Hallelujah. Ngunit nung na-stabilize na po ako, hallelujah, nakatayo po ako at biglang umiyak po ako, hindi po dahil sa sakit, ngunit dahil pinalala sa akin ng ating pinamamahal na Jesus, na buhay po siya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pagkatapos po nung na-lift na po yung quarantine, bumalik na po ako dito sa Manila. Hallelujah. Pinapasama na po ako mulit ng beloved auntie ko na dumalo sa banal na gawain.
Hallelujah. At paunti-unti po, nanunumbalik na ako sa ating pinakamamahal na Jesus, ngunit dahil hindi po ako sumunod, bali hindi po ako nagbibigay ng may katapatan. Hallelujah. Parang bumabalik na naman po ako sa dati kong gawain. Hallelujah. Bumabalik na naman ako sa bisyo, sa pag-inom ng alak, ng pagve-vape. Hallelujah. Ngunit, after a while, hallelujah, napapansin ko yung gawain, araw-araw nandyan sa cellphone ko, YouTube, Facebook, araw-araw po lumalabas. Hallelujah. Na parang gusto ko po iwasan kasi parang nararamdaman ko, hindi na ako karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Ngunit parang isang Friday, October po yun last year, hallelujah, parang may pinaramdam sa akin ng ating pinamamahal na Jesus na parang wag ko na siyang tanggihan, buksan ko na. At nung binuksan ko po yung webcast, patapos na po yun eh. Yung sinabi ng ating beloved preacher is, manumbalik ka na sa ating pinakamamahal na Jesus. At nung time na yun, hallelujah, yung hawak-hawak kong pong vape, agad-agad po binasag ko at tinapon ko sa basurahan. At simula po noon, lahat ng mga bisyo ko tinanggal ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At bigla din po pinalala sa akin ng ating pinamamahal na Jesus yung injury na matagal ko pong problema. But recently po pinalala sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus dahil nawala na po, pinagaling na ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon na nakapagtalon na po ako. Nakakapagtalon na po ako, nakakapagluhod na po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na wala na pong sakit-sakit na nararamdaman. Hallelujah. Pati yung aking nararamdaman po dati na depression, hallelujah, nakaroon na po ako ng kapayapaan sa kaisipan, hallelujah, sa aking puso, hallelujah, na hanggang sa aking mga kaklase nakapansin dahil, hallelujah, lagi po akong pumapasok, lagi po ako nakasimangot, hanggang sa tinatanong na ako bakit lagi na po ako nakangiti, hallelujah. Man, oh, glory to Jesus. Kaya hanggang dito na lang po yung aking patuto, hallelujah. Ngunit gusto ko po muna magbigay ng message sa aking mga kababayan doon po sa Greece at sa Cyprus, hallelujah. Right, hallelujah. Ύψιστη στη δόξα και έπαινος ανήκει μόνο στον πολύ αγαπητό μας Κύριο Ιησού, hallelujah. Δεν θέλω να σας δώσω ένα μήνυμα, μία μικρή μαρτυρία, διότι αυτή εδώ βρήκα τον πολύ αγαπητό μας Κύριο Ιησού μέσα εδώ του Jesus Miracle Crusade, hallelujah, με ολόκληρη την αλήθεια και την πραγματικότητα, hallelujah, διότι αυτά που έγραψε ο πολυαγαπητός μας Κύριος Ιησούς μέσα στην Αγία Γραφή, οι υποσχέσεις Του είναι πραγματικά, υπάρχουν, hallelujah, διότι εδώ άνθρωποι με καρκίνο θεραπεύονται, προβλήματα λύνονται, hallelujah, δωρεάν. Μέσω της δύναμης του πολυαγαπητού μας Κύριου Ιησού, hallelujah, με άλλαξε ο πολυαγαπητός μας Κύριος Ιησούς, διότι παλιά κάπνιζα, έπινα, hallelujah, δεν είχα ηρεμία μέσα στην καρδιά μου και πώς το λένε, είχα απελπισία, hallelujah, πόσες φορές ήθελα να αυτοκτονήσω, αλλά με την αγάπη του πολυαγαπητού μας Κύριου Ιησού, hallelujah, με έφερε στην πραγματικότητα, hallelujah, με είχε αλλάξει εντελώς από μέσα μέχρι και έξω, hallelujah. Γι' αυτό θα ήθελα να σας προσκαλέσω να έρθετε εδώ, άμα ψάχνετε ηρεμία στη ζωή σας, να λυθούν τα προβλήματά σας και να θεραπευθούν οι ασθένειές σας που είπαν οι γιατροί ότι δεν υπάρχει θεραπεία, ελάτε εδώ. Αλληλούια, και θα δείτε τις υποσχέσεις του πολύ αγαπητού μας Κύριου Ιησού ότι πραγματικά υπάρχει και είναι ζωντανός με τις προσευχές του αγαπητού και σεβαστού Ευαγγελιστή μας Wilder Sardamela. Hallelujah. Lahat ng kapurihan pa sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah.